tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nag-i-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo, Cebu na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Nag-iikot ngayon ang Pangulo sa isang village sa barangay Pulambato na isa sa mga matinding napuruhan ng lindol. Pupuntahan din ng Pangulo ang iba pang lugar sa lungsod na nagtamo ng pinsala. Ang iba pang detalye sa inspeksyon ng Pangulo sa Bogo City, ihahatid namin maya-maya. Lord, please send some help. Gumuho ang ilang bahay sa barangay Pulambato sa Bogo, Cebu. Kasunod po yan ng pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Ikwinento ng isang residente roon ang kanyang karanasan sa kasagsagan ng lindol. Sa mainit na balita hatid ni Susan Enriquez. Ganito po ang mga bahay dito sa SM Cares Village sa Barangay Pulambato dito po sa Bogo City sa Cebu. Ganyan po, para mayroong second floor. Pero dahil po sa nangyaring paglindol nung Martes ng gabi, ito po ang sinapit ng ilang mga kabahayan dito sa SM Cares Village. Ayan, nakita ho natin kung paano ho talagang gumuhong ganyan at talagang parang pinagsaklob na lamang po yung bubong at flooring nitong mga bahay dito. At dahil lang para magkaroon ho na matinding takot yung mga residenteng nakatira dito. Ngayon actually parang wala hong nakatira ngayon dito. Nag-alisan ho yung mga residente dito. Dala na rin ho na matinding takot dahil sa sunod-sunod na aftershocks. At syempre dahil sa nakita ho nilang pinsalang ganito, ay talaga hong hindi natin maiiwasan na hanggang ngayon ay magkaroon sila ng trauma. Si Ginoong Benji Crisostomo ay taga rito po kayo sa village na ito. Ano po ang nangyari nung parang ganito ho ang inabot nitong bahay na to, mga bahay na to? Kasi malakas yung lindol, ma'am. Mamaya naglingkod ako sa motor ko, may sumabog sa ilalim. May parang pumutok. Sa ilalim, tapos pagtingin ko sa ibang unit, gumano na. Aakalain mo na ano to yung akala ko parang isang palapag lamang, yung pala may second floor ito. Oh, may second floor. Yung iba may second floor, yung iba wala na. Paano yung mga ano dito? Dito ba may nasawi na buntis daw? Doon sa first. Doon? Oh, doon. Sa una? Yung matindi ang ano, halika tingnan natin. Ito ba? Saan yung unang bahay ba? Kaya pumunta ko. Kaya ganyan. May nagsabi pa yan yung si Imay nga tabang. Yung iba dito, yung babae yan, tabang. Wala tayong magawa, hindi ko kaya, walang equipment. Karamihan sa mga bahay dito talaga, halos lahat ay may bitak, no? Gaya nung nakikita ho natin dito, mga ganyan. So, siguro kailangan ho yung ng mga eksperto dyan, yung mga engineer o mga building official para makapagsabi kung ito ho ay magiging ligtas pantirhan, may mga kailangan bang ayusin para matiyak ang kaligtasan ng mga titira muli at babalik dito sa kanilang mga tahanan na napinsala po nitong napakalakas na lindol nitong gabi ng September 30. So ngayon ay wala pa hong katiyakan kung kailan makakabalik yung mga nakatira dito sa SM Cares Village, lalo pa at nagkakaroon pa ho ng sunod-sunod na aftershock dito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Susan Enriquez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2,600 na ang recorded aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Ayon po yan sa datos ng PHIVOLCS as of 7 a.m. kanina. 13 sa mga ito naramdaman ng mga tao at pinakamalakas po dyan ang magnitude 5. Muling paalala ng PHIVOLCS, posibleng magpatuloy ang mga pagyanig ng ilang linggo. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 170,000 na residente sa Central Visayas ang apektado ng lindol. 72 ang nasawi at halos 300 ang sugatan. Sa casualties, pinakamarami ang naitala sa Bogo na epicenter ng lindol. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Cebu Province. Dahil wala na pong espasyo sa loob, sa labas na lamang ng ospital sa Bogo, Cebu, ginagamot ang ilang nasugatan sa lindol. May mga residenteng pinili rin munang magpalipas ng gabi sa plaza
dahil sa takot sa mga aftershocks. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Bakas pa rin ang takot sa mga residenteng nakaranas ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugo, Cebu. Lalo pat nakaramdam pa rin sila ng mga aftershock. Kaya sa harapan ng Cebu Provincial Hospital, Bugo City, muna inaasikaso ang mga nasugatan sa lindol. Dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Maliban sa pangamba sa mga pagyanig, wala na rin daw bakante sa naturang ospital. Sa dami ng mga isunugod na biktima ng lindol mula sa Bugo City at mga karatig bayan, may ilang residente rin ang piniling sa plaza sa lungsod sa Barangay Lourdes matulog. Isa sa kanila si Edeta de la Cruz. Sus, kahadlok, sir. Grabe kakusog. Baka mauli eh. Wala pa. Wala pa. Nagsilabasa naman ang mga hospital staff sa lungsod ng yumanig ang aftershock na magnitude 5 mag-aalas 11 kagabi. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa mga bayan at lungsod sa Northern Cebu. May ilang tao namang nag-alok ng free charging sa mga ilaw at cellphone. Sa datos ng Office of Civil Defense Cebu, 72 na ang mga taong nasawi sa lindol at 200 naman ang sugatan. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpunta rin sa Cebu ang Office of the Vice President para magpaabot ng tulong sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. Nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga nawalan ng mahal sa buhay sa lindol. Ipinagdarasal din daw niya ang mga nawalan ng tirahan. Nakipagpulong si VP Duterte sa mga lokal na opisyal sa bayan ng Medellin. Namigay rin ng food bags ang tanggapan ng bise sa katabing bayan ng San Remigio. Binigyan din nila ng makakain ang mga rescuer at volunteer. Bukod sa Cebu, sinabi ng OVP na magdadala rin sila ng tulong sa iba pang lugar sa Western at Eastern Visayas na naapektuhan ng lindol. Mga kapuso, tropical storm na ang Bagyong Paulo na nagbabanta po ngayon sa Luzon. Huli ang namataan ng Pag-asa 575 kilometers silangan ng Infanta sa Quezon Province. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, magpapaulan na ang bagyo sa Catanduanes, Aurora, Quirino at Isabela. Trough naman ang extension o ng bagyo ang makakaapekto po rito sa Metro Manila. Sa Cordillera, Calabarzon, malaking bahagi ng Cagayan Valley at Bicol, buong Nueva Ecija at sa Bulacan. Sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, posibleng lumakas pa bilang severe tropical storm ang Bagyong Paulo bago po ito maglandfall sa Isabela o kaya sa Northern Aurora bukas ng umaga. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa listahan ng mga lugar na may wind signal dahil sa nasabing bagyo. Isa ang Bagyong Paulo sa 4 na inaasahang bagyo ngayong Oktubre. Karaniwang tumatama sa Northern Luzon ang bagyo sa buwang ito. Sabi po ng Pag-asa, pwede rin sa Southern Luzon, particular sa Bicol Region o kaya ay sa Visayas o Caraga Region. May mga pagkakataon naman na nagre-recurve o lumilihis ito ng direksyon palayo sa bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Halos nag-zero visibility sa Dagupan, Pangasinan dahil po sa pag-ulan, kasabay ng napakalakas na hangin. Chris, ano ba ang mga kwento dyan? Anong nangyari? Tony, ang nangyari ay dahil sa localized thunderstorms ayon sa Pag-asa. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Salisay, tinangay na ng malakas na hangin ang bubong ng estrukturang yan. Sa iba pang video, kita ang pagtumba ng bakal na Christmas tree, pati na ang basketball ring sa lugar. Nag-inspeksyon na ang mga opisyal ng barangay para ma-assess ang pinsala. Nai-report na rin daw nila ito sa Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nananatiling nasa blue alert status ang buong lalawigan ayon sa PDRRMO. Nagsimula pa raw ito noong bagyong Mirasol at iniakyat lang sa red alert status dahil sa bagyong Nando. Hindi na inalis ang alert status dahil sa inaasang epekto ng Bagyong Paulo sa probinsya.
Sa Calawag, Quezon naman, 16 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong jeep. Duguan o wala ng malay ang ilang pasahero na isa-isang tinulungan ng rescuers. Kritikal ang kondisyon ng ilan sa kanila. Ayon sa pulisya, bumabiyahe ang jeep sa barangay Ipil nang mawalan ito ng preno at magdire-diretso sa bangin. Tuloy ang investigasyon sa nangyari. Nagpadala na ng supina ang Independent Commission for Infrastructure para kina Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay po yan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng questionableng flood control projects na isiningit sa 2025 national budget. Noong panahong yon, si Romualdez ang House Speaker at si Ko ang Chairman ng House Appropriations Committee. Idinawit din si Ko na nakakuha umano ng mga kickback sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pang schedule kung papupuntahin ang dalawa sa komisyon. Pareho nang itinanggi ni Romualdez at Ko na sangkot sila sa anumang katiwalian. Sinisika pa silang kunan ng bagong pahayag. Posibleng ipatawag din ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Secretary at ngayong Senator Mark Villar kaugnay po sa investigasyon sa mga anomalya umanong flood control projects. Iniimbestigahan na rin ng DOJ si Senator Villar, pati ang kapatid na si Senator Camille at dating Senadora Cynthia Villar. Kaugnay po yan sa nasa 18 bilyong pisong halaga na mga proyekto sa Las Piñas na nakuha ng isa nilang kaanak na kontratista. Balitang hatid ni Salima Refran. Department of Public Works and Highways Secretary si Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, Administrasyong Duterte. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw noong panahong yon, nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator, ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Iniimbestigahan rin ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor's third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 60 tinawag na kontratista o mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may koneksyon sa mga kontratista. Everybody knows about it in Congress that many of their colleagues are contractors also. And that this is a prohibited activity. It's not known, I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address, and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Inulat rin ni Remulla na aabot na sa 200 ang mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Una raw paharapin sa mga reklamo ang mga malilinaw na paglabag sa batas tulad ng ghost projects. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lord, please send some help. Napasigaw ang mga tao sa night market na yan nang may pumutok at biglang nawala ng sandali ang kuryente.
Nangyari po yan sa Cebu City nitong Martes, September 30, sa gitna ng pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Ang ilang tao napayaka pa sa isa't isa. Kita rin gumagalaw ang ilang paninda sa night market. Iniutos ng DOH sa PhilHealth na sagutin ang pagpapaospital ng mga sugatan sa lindol. Sa ngayon, pahirapan daw ang pagkuha ng mga taong natabunan ng mga guho. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Gumamit na ng mga heavy equipment ang mga otoridad para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa ilang bahay sa Sitio Laray sa barangay Binabag sa Bogo City sa Cebu. Ito ang eksklusibong kuha mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirapan ang pagpasok sa lugar at ang retrieval operation sa mga biktima. Yung bahay na una namin patay, bali itak na malaking bato talaga, malaking bato. Kung makikita nyo kung papasok kayo sa loob, malaking bato talagang pagka... Engineer, isang pamilya lang mo ito? Isang pamilya, sir. Ilan po yung nakita nyo, inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato ngayon tama sa ilang balay. Ang lungsod ng Bogo, ang epicenter at pinakanapuruhan ng 6.9 magnitude na lindol. Isa na riyan si Arnie Casala na ikinuwento sa akin na nangyari. Ito ho ang itsura ng tahanan ni Ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol, kung ako ho ang tatanungin, pistulang binagsakan ho ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am. O ito ang kusina. Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Ito ho ang palikuran. So nakabiti na ho yung bahagi ng konkretong pader na yan at ito'y sadyang delikado na. Dahil patuloy ang mga aftershock, nasa triage area ang mga pasyente ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, darating sa Cebu ang isang team ng DPWH Manila para suriin ang structural integrity ng ospital. Nagtamo ng matinding pinsala ang operating room, emergency room at delivery room na iniutos ni Dizon na simulan ang pagsasaayos dito. So habang ina-assess, papasok na rin yung mga mag-aayos ng hospital. That is a top priority for us to get the hospital up and running in the next few days. Pinapa-assess na rin ni Dizon ang lahat ng mga tulay sa buong lalawigan ng Cebu. Binuksan na ang First Mactan-Mandawi Bridge matapos ang ilang oras ng pagsasara dahil sa lindol. Pinadaraanan na rin ang Marcelo Fernand Bridge at CC-Lex na ayon sa advisory ng DPWH ay tiyak ng ligtas. Ayon sa DSWD, nasa 27,000 na pamilya ang apektado ng lindol. Handa na raw ang food packs para sa mga apektadong residente. We assured the local chief executives that the national government, all of us, pati DSWD, is ready to help. In fact, as we speak, we have 300,000 family food packs in Cebu already. Naka-preposition na yon. Ang Department of Energy, inactivate na raw ang task force para maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. We activate the task force, the firm, task force on energy resiliency. And once it's activated, all the stakeholders are gathered in order for us to have information and act on the problem. Nagpadala na naman ng 4 na team ang Department of Health para tumugon sa pangailangan ng mga nilindol. May 500 million pesos na quick response fund ang DOH. Pero nabawasan na raw ito sa mga nagdaang disaster. Malamang daw hindi na raw sumapat dahil sabay tinutulungan ngayon ng DOH ang Cebu at Masbate. We will tap the QRF fund. So as of now, and then we also had a message from Secretary Pangandaman for the agencies kung maubos yung QRF, pwede daw kami mag-request ng additional. So as of now, our remaining, we have allocated 200 from 2024, 300 from 2025, pero sa dami ng mga nakaraang mga disaster at calamity, 166 million na lang po yung nasa QRF na magagamit ko ngayon dito sa two responses na kailangan natin, yung sa Masbate at sa Bogo. So malamang manghihingi ako kay Secretary Pangandaman ng additional, especially for Bogo. Hindi pa naman daw masabi ng DOH kung gaano kalaki ang hihingi nilang dagdag na pondo sa DBM. Iniutos naman
ng Health Secretary ang PhilHealth na sagutin ang gastusin ng mga biktima ng lindol sa ospital. If the hirap na hirap talaga yung LGU, iti-take over namin yung provincial and then we will get our teams from the 83 hospitals to help support essential services. We'll also, now that you reminded me, I will be sending and deploying a mental health psychosocial team from our National Center for Mental Health. Meron na kaming specific team na mapapadala. So the key is mobilizing them. Yun ang mahirap, ma'am. Sometimes we have to coordinate with the Office of Civil Defense, who coordinates the C-130 that will bring our team there. But the resources are available. We also have a stockpile for health emergency. It's based in Pampanga, in Clark. So we have a stockpile of all the medicines needed for the common disasters. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ano banda dito? Mainit na balita, isinailalim na sa wind signal number 2 ang ilang lugar sa bansa dahil sa Tropical Storm Paulo. Kabilang po dyan ang southeastern portion ng Isabela, northern portion of Quirino at northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, rest of Quirino, buong Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, buong Tarlac, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion of Pampanga, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at sa northern portion ng Catanduanes. Huling namataan ng pag-asa ang bagyong Paulo, 575 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 75 km per hour. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagpasa ang Senado ng resolusyong humihimok sa International Criminal Court na isailalim sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 15 senador ang pumabor sa resolusyon. Tumutol naman sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Ontiveros. Nag-abstain sina Senate President Tito Soto at Senador Raffy Tulfo. Habang hindi nakaboto sina Senador Camille Villar, Cheese Escudero, Pia Cayetano at Lito Lapid dahil wala sila noong nagbotohan. Humanitarian reasons ang binanggit na basehan ng hiling na i-house arrest ang dating Pangulo na mahina na raw at may karamdaman. Sabi naman ng ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang kapangyarihan ang Senado na makialam sa proseso ng ICC. Kung may alam daw ang Senado sa kalagayan ng dating Pangulo, dapat ipinagbigay alam ito sa ICC sa tamang platform. Kung hindi, isang political noise lamang daw ang resolusyon. Lord, please send some help. Epektibo na po ang 60 araw na price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa buong Cebu Province. Ayon sa Department of Trade and Industry, kasunod po yan ng pagdedeklara ng state of calamity roon dahil sa mga pinsala ng magnitude 6.9 na lindol doon. Nagpatupad din po ng ganyang kahabang price freeze para sa LPG at kerosene ang Department of Energy para sa buong probinsya. Ang mga yan ay alinsunod po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ang apektado ng lindol. Nagpadala na ang Manila City LGU ng kanilang mga tauhan na tutulong sa search and rescue operation sa Cebu. Kasunod po ng magnitude 6.9 na lindol doon. 2 batch ng mga personnel ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang ipinadala doon. Kinabibilangan po yan ng mga doktor, nurse at emergency medical technician. Ibabiyahe rin patungo sa Cebu ang 4 na sasakyan ng DRRMO, kabilang na ang 2 4x4 na ambulansya, isang fire truck at isang mobile kitchen. Doon din po ay nakasakay ang iba pang search and rescue equipment na gagamitin ng grupo sa kanilang misyon. Ito ang GMA Regional TV News.
Nakiisa na rin po ang ilang taga Mindanao sa pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Visayas. Sara, ano na ang latest dyan sa balitang nating mga nakala? Connie, 2 truck na puno ng relief goods ang ipinadala ng Zamboanga City LGU para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Ang laman, 300 sako ng bigas at mga kahon ng delata. Mahigit 30 medical at rescue personnel din ang ipapadala ng LGU. Sa ulat naman ng Super Radyo Davao, 10 truck na naglalaman din ng relief goods at ilang volunteers din ang ipinadala ng Davao City LGU sa Bugo, Cebu. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga residenteng natabunan ng buho. Kabilang sa mga natagpuan ang bangkay ng mag-inang natrap sa gumuho nilang bahay sa Barangay Kasili nitong Martes. Kasunod ng pagyanig, ilang taga-Bugo rin ang rumesponde para tulungan ang mga naipit sa mga bahay. Mabilis ang ginawang search and rescue operations ng mga otoridad at volunteers. Ayon sa Office of Civil Defense, kritikal ang unang 24 oras para hanapin ang iba pang natrap sa mga pagguho. Samantala, hinarang ng mga otoridad ang isang truck na iligal na nagde-deliver ng mga bato at buhangin sa Clarin, Misamis Occidental. May sakay na 3 tao ang truck na binabagtas ang kalsada sa Barangay Malibangkaw. Hindi sila inaresto pero inisyuhan ng citation ticket dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Kinumpiska naman ang mga buhangin at bato at iti-turn over sa kustodiya ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga sakay ng truck. Nagsagawa rin ang operasyon ng pulisya sa Barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental, kaugnay sa iligal umanong pagmimina roon. Natagpuan nila ang 2 truck na may mga kargang mineral ore, pero wala na silang naabutang mga trabahador. Tinatayang aabot sa mahigit 269,000 pesos ang halaga ng mga nakuhang mineral ore. Sa ibang balita, isang bus na galing field trip ang nagliyab sa North Luzon Expressway, dyan po sa bahagi ng Marilao, Bulacan kagabi. Ligtas naman ang mga sakay nitong estudyante at magulang. Balitang hatid ni James Agustin. Nabalot na makapal na usok ang bahaging ito ng northbound lane ng North Luzon Expressway sa Marilao, Bulacan matapos magliyab ang isang bus bandang alas 9 kagabi. Ligtas na nakalabas ang 45 sakay na estudyante at magulang na galing sa field trip at pabalik na sa Santa Maria, Bulacan. Sinubukan pa ng bus driver at ilang nagmalasakit na apulahin ng apoy pero hindi kinaya. Bigla lang po sumabog tapos nakita namin pagtingin namin nasusunog na yung bus. Kaya lumabas po kami, tumulong kami kanina na gano'n ng tubig Nagagis na tubig kanina sa sa bus kasi sobrang lakas na. Inilipat ang mga pasahero sa isa pang bus. Ang isang babaeng senior citizen, dinala sa ospital matapos mahirapan daw huminga. Ayon sa Marilao Fire Station, napula ang sunog bandang alas 9:39 kagabi. Inaalam pa nila ang sanhi ng apoy. Halos 30% lang po yung nasunog sa bus, sir, kasi halos sa likod lang po sa may engine bay. Tumanggi magbigay ng pahayag ang bus driver. Base sa kanyang salaysay sa arson investigator. Sumabog daw po yung gulong. Pagka po, sir, bigla daw pong lumiyab. Nagdulot ng bahagyang traffic ang insidente sa northbound lane ng NLEX. Maghahating gabi na maialis ang nagliyab na bus mula sa expressway. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Latest ngayong Webes, mga mare at pare, may mga elemento raw na naki-third wheel sa date ni nakapuso couple Bianca Umali at Ruro Madrid. Ano ko ba lupa yung kapangyarihan mo? Hindi ko sa auto. Hangin ng tubig to. Parang nasa eksena lang ng Encantadia Chronicles Sangre pero real life ang effects. Ang matiwasay na date sana ng Ruka, extra challenge dahil sa malakas na hampas ng hangin na sinamahan pa ng ulan. Biro ng ilang netizens, nagpaparamdam lang sina Ashley Amihan at Alena. Kadate daw kasi ng Hadia na si Sangre Terra ang gumanap noon ng Ibrahim. Ang video na yan may 1.5 million views na. Opisyal na nagbukas ang NCAA Season 101. Aabangan po ngayong season ang panibagong format sa mga laro, pati ang ilang idinagdag na sports. Ang Sports Bites hatid ni Nico Wahe.
Hyped up at electrifying ang pagbubukas ng 101st season ng NCAA sa Araneta Coliseum. Ang makukulay na performance ng NCAA schools sinuklian ng walang tigil na hiyaw ng crowd. Hawak ang kanilang mga light stick. To the athletes, the fans, and to the indomitable spirit of NCAA, let Season 101 begin! Building Greatness ang tema ngayong season na hosted by Mapua University. Kabilang sa maraming aabangan ang pagkakasama sa liga ng ilang sports kung saan naka-Olympic medals ang Pilipinas. Like boxing, gymnastics, weightlifting, kasi kung sino pa yung na ano sa Olympics, sila yung wala sa collegiate sports. Very excited kami, kasama namin sa collegiate sport para ipakita yung support ng NCAA sa ating sports program sa Pilipinas. Nakaabang na rin ang lahat sa bagong format ng palaro na inaasahang magpapa-excite lalo sa men's basketball, ang opening sport ng season. Sobrang excited kasi another year na naman, another NCAA season and another opportunity na ipakita yung talent and ma-represent yung school. Siyempre masaya, makakalaro na ulit ako sa NCAA. Siyempre this is my last season na rin. Sobrang saya kasi lalo na iba yung team. Sobrang thankful lang ako. After ng opening ceremony, nagtapat sa first game of the season ang defending champion Mapua Cardinals at Lyceum Pirates, kung saan panalo ang Mapua matapos ang dalawang overtime 90-89. Second game naman, nagharap ang College of St. Benilde Blazers at ang San Beda Red Lions. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo ang San Beda Red Lions laban sa Benilde Blazers para po sa una nilang laro sa NCAA Season 101. Wagi ang Red Lions sa score na 96-85. Bukas ang mga susunod na laro ng NCAA sa pagitan po ng Perpetual Altas at San Sebastian Golden Stags, pati ng Letran Knights at JRU Heavy Bombers. Nasa kustudiyan na ng National Bureau of Investigation ang whistleblower at isang sumukong suspect sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Balitang hatid ni John Consulta. Dumating sa NAIA Terminal 3 galing Iloilo si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ang itinuturing na isa sa whistleblower sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2019. Sinusutan ng bulletproof vest si Mr. Mendoza, tapos masunduin ng NBI para sigurituin ang kanyang kaligtasan. Ngayon nandito na siya sa Metro Manila. Dinala siya sa NBI headquarters sa Pasay City kung saan naghihintay ang kanyang abogado. Ready ka na, sir, na magsabi? Opo. Noon pa man. Nitong Lunes, sa Maynila, sumuko ang kasamahan ni Mendoza na si Nelson Mariano. Meron kami hawak na warrant of arrest laban sa iyo, in-issue ng RTC Branch 279 ng Mandaluyong City para sa kaso murder. Yes, sir. Arestado ka. Ang nag-utos umanong patayin si Barayuga, sinuoy PCSO General Manager Karma. Kikilos na raw ang NBI para maisama ito sa Interpol Red Notice. Alam ko nandun siya sa Malaysia, probably nandun pa rin siya sa Malaysia. But we will already notify the Interpol para masabihan siya na meron na siyang warrant of arrest. Nauna nang isiniwalat sa Quadcom hearing ni Mariano at Mendoza na gustong palabasin ni Garma at nooy NAPOLCOM Commissioner Edilberto Linardo nakasama sa drug list si Barayuga kahit hindi ito totoo. Napakamaterial nung salaysay na binigay ng ating mga witness kasi sila ang nagbigay ng link dun sa pinaka-mastermind. So sila yung tao sa mga middlemen na naging dahilan para may sagwa yung ginagawa nilang krimen. The prosecutor will now move that they be released, discharged as a state witness. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpapatuloy ang mga nakaschedule na visa at passport services ng US Embassy sa bansa kahit nag-shutdown ng gobyerno ng Amerika ayon sa embahada. Hindi lamang daw magiging regular ang update sa kanilang social media platforms. Nag-shutdown ang US federal government
matapos hindi magkasundo ang mga mambabata sa funding deal na pondo sa government operations. Gusto ng Democrats na palawigin ang health benefits para sa mga Amerikano na mag-e-expire na sa Disyembre, ngunit tinutulan niya ng Republicans. Wala pang malinaw na impormasyon kung kailan muling bubuksan ang gobyerno ng Amerika. Kung magtatagal ang shutdown, maaaring mawalan ng trabaho ang mahigit 700,000 federal workers ayon sa White House. Lord, please send some help. Kasunod ng malakas na lindol sa Cebu, may mga kumakalat na online post na bukas na umano ang mangyayaring tinatawag na The Big One. Ang sagot ng PHIVOX, di yan totoo. Wala pong technology that can tell us exactly when an earthquake would happen. So, yung mga nagsasabi na bukas magkakaroon ng The Big One, ay huwag po kayong maniwala dyan. Sabi ni PHIVOX Director Teresito Bacolcol, huwag maniniwala sa mga anyay hula-hula na bukas magaganap ang lindol na The Big One. Wala raw teknolohiya makapagtutukoy kung kailan eksaktong magaganap ang anumang pagyanig. Kung makakita raw ng mga ganyang post sa social media, huwag nang ikalat para hindi na magdulot pa ng panic. Samantala, wagi ng gintong medalya ang Pinoy darts player na si Lovely May Bebang or Beta sa World Darts Federation World Cup sa Gyeonggi-do, South Korea. Nanalo si Orbeta sa finals laban sa pambato ng Amerika sa score na 7-2. Sa semifinals, natalo niya rin ang pambato ng Germany sa score na 6-2. Yan ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa World Cup ng darts. Congratulations and good job, Bebang! Lord, please send some help. Nanawagan ng blood donation ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Ayon sa VSMMC, mababa na ang supply ng dugo sa ospital dahil sa dami ng mga pasyenteng dinala roon matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Kabilang daw sa kanilang mga pasyenteng naroon ay may mga bali sa katawan, may spinal cord at pati na rin may brain injuries. Nasa 20 pasyente naman ang nasa assessment sa emergency room. Sa mga interesadong mag-donate ng dugo, maaaring magtungo sa VSMMC hanggang alas 2 ng hapon. Pwede ring kontakin ang numero ng Partner Association and Retention Services. Update na po tayo sa pagbisita ng Pangulo sa Bugo, Cebu, ang epicenter ng malakas na lindol nito pong Martes. At may ulat on the spot si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Yes, Connie, binisita ni Pangulong Marcos ang isang pamahay dito sa Sitio Cogita, Barangay Pulambato, sa Bugo City kung saan 7 ang nasawi. Kabilang na ang isang buntis. Connie, pasado alas 10 ngayong umaga, dumating ang Pangulo at personal niyang binisita ang lugar at kinausap ang presidente. Kasamang nasawi sa Sitio Cogita ang 4 na miyembro ng isang pamilya, buntis pa naman ang isa. Kasamang nag-ikot na Pangulo ang mga miyembro ng gabinete. Pinag-utos na Pangulo na madaliin ang tulong sa mga biktima ng lindol. Hiningi ng mga residente sa Pangulo na mabigyan sila ng pabahay sa mas ligtas na lugar malayo sa sakuna katulad ng lindol. Dahil sa naitalang danyos, ipinagbigay alam sa mga residente na hindi na sila pwedeng bumalik sa lugar. Mayroong 200 units na mga bahay na itinayo sa Sitio Cogita, Barangay Pulambato para sa mga biktima noon ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Lahat ng mga bahay sa lugar ay nagkabitak-bitak na at hindi na umanuligtas. Ayon sa mga residente, hindi nila alam kung saan sila pupunta kung sila'y paalisin. Narito ang pahayag ng kanilang barangay kapitan.
Connie, nakakaranas pa rin tayo ng mga pagyanig o mga aftershocks na ikinababahala ng ating mga kababayan. Samantala, patuloy pa rin ang isinagawang search and retrieval operation sa mga biktima ng lindol. Connie. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kamustahin na po natin ang sitwasyon ngayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bogos City, kung saan maraming pasyente ang nasa labas pa rin ng gusali. May ulat on the spot si Susan Enriquez. Susan? Kaalis lang ni Pangulong Marcos dito sa Cebu Provincial Hospital dito sa Bogos City, kung saan tinignan niya kung paano ba yung preparasyon para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente dito na kailangan ilabas dito sa gusali dahil nga po sa nangyaring paglindol. Kasamang dumating dito ni Pangulong Marcos ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, gaya ni DPWH Secretary Vince Dizon at maging si DSWD Secretary Vince Gatchalian. At dito nga po, kanina kausap natin si Dr. Zoraida Yurango at sabi nga niya, siya yung Chief of Hospital, sana ay makapasok na, makabalik na sa loob yung mga pasyente. Nakikita niyo po, yung mga pasyente na dito po sa mga tent at dahil mahirap po para sa mga pasyente na manatili dito sa mga hospital, dito sa mga tent na ito dahil mainit ho ang panahon dito at siyempre ito ho kahit paano nakakaapekto pa ho sa kalagayan ng mga pasyente. Pati yung mga medical supplies, hospital supplies ay nandoon ho sa isang area. Dito ho muna lahat yung dumadating ng mga pasyente kung kailangang magkaroon ng mga pagsusuri muna at yung iba naman ho na hindi na kayang tugunan dito dahil yung na-damage ho yung kanilang operating room ay inire-refer ho sa ibang hospital. Sa pagpunta dito ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ho siya pumasok dito sa mga gusali, bagkus ay naglakad na lamang siya dito at tinignan nga niya kung paano ba ang preparasyong ginawa dito para ho makatugon doon sa pangangailangan ng mga pasyente. At sa mga oras na ito ay nandito pa ho yung mga tauhan ng DPWH at sabi nga ni Dr. Yurango, sa oras na magdeklara yung mga tauhan ng DPWH na safe, at least yung isang gusali na ito ay pwede na ho nilang ipasok yung ilang mga pasyente na talaga ho nagtitis sa init ng panahon dito. Napaka-init ho ng panahon at kahit paano, kahit doon sa ground floor man lang ay mailipat nila yung mga pasyente. Yung mga kailangan ng operahan na pasyente, lalo na ho kung medyo matindi yung pinsalang kailangan tugunan, ay pinapadala na lang ho nila sa ibang ospital dahil yung kanilang operating room ang isa sa matinding naapektuhan sa bahaging ito ng Cebu Provincial Hospital dito po sa Bogos City. Mula po rito sa Bogos City, Cebu, back to studio po tayo. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon. Kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, ano na ang latest? Magandang umaga po, Ma'am Connie. Ano na po ang latest sa galaw ng lokasyon po ng Bagyong Paulo? Sa ngayon po patuloy ang paglapit itong si Tropical Storm Paulo sa ating kalupaan, particularly sa Luzon. Huli itong namataan, 575 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Naglay na ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. At patuloy na kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So based po sa latest stock ng Pag-asa, lalapit ito dito sa may pating Aurora, Isabela. Doon siya posibleng mag-landfall bukas po ng umaga. At simula bukas ng umaga hanggang sa hapon ay babagtasin po ng bagyo itong Aurora, timog na bahagi ng Cagayan Valley, and nagitang bahagi po ng Cordillera Region and Ilocos Region. Gabi bukas hanggang sa umaga na sa West Philippines ito at lalabas ng PAR pagsasapit po ng umaga ng Sabado. Alright, magiging malakas din ba ang ulan nito, hangin? Kasi dyan pa lamang sa may parte ng Pangasinan daw, may mga talagang tatanggal na ng mga bubong. May kinalaman ba yun, Paulo? Yes po, so far, itong nakikita natin kay Paulo, lalakas pa siya. Tropical storm siya ngayon pero possible hanggang severe tropical storm. So hanggang signal number 3 yung pwede po natin i-raise. Almost similar in strength dito kay Bagyong Obong. So posible pa rin po itong makasira ng mga structures na yari po sa kahoy, makapagpatumba ng ilang puno at poste. So ito ay para sa ating mga kababayan po dito sa may Cagayan Valley at sa may Aurora kung saan unang babagsak or tatama itong si Bagyong Paulo. And then in terms of pag-ulan, yung mga mismo dadaanan din po ng bagyo dito sa may northern and central Luzon na magkakaroon ng matitinding ulan. So nandyan pa rin yung banta po ng mga pagbaha at pag-apo ng mga ilog at sapa at pag-uho ng lupa. Lalo na doon sa mga mountainous areas po dito sa may Caraballo, Sierra Madre as well as Cordillera Region. Bukas po yan lahat.
Pero sa Cebu pa ho, talagang magkakaroon pa rin ng search and rescue operations. Ano ho magiging lagay ng panahon nila doon? Magandang balita naman po sa ating mga kababayan po na nasalanta dyan sa Cebu ng lindol, no? Hindi naman tayo direct na maapektuhan po dyan ng bagyong Paulo, subalit meron pa rin mga localized thunderstorms po tayong mararanasan ngayong hapon. Usually mga saglitan lamang po ito. And then by tomorrow, wala rin tayong aasahang direktang epekto sa bagyo. Fair weather conditions, apart from localized thunderstorms pa rin sa hapon at gabi. Maraming salamat sa iyong update sa amin. Yan po naman si Weather Specialist Benison Estareja. Salamat po. Malaking bagay na maipaalam sa publiko ang halaga ng siyensya. Sabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Ito po ang layunin ng programang Siyensikat ng DOST. Kahapon nagsagawa po ng Siyensikat Caravan sa De La Salle Araneta University sa Malabon. Ayon kay Secretary Solidum, malaking oportunidad ang pagkakaroon ng programang tumatalakay sa siyensya na ramdam ng publiko sa telebisyon at radyo. Nakiisa rin sa caravan si GMA Vice President for Sales and Marketing Group, RJ Antonio Seva. Bahagian niya ng serbisyong totoo ng Kapuso Network ang pagkakaroon ng programa ng DOST sa GMA. Mapapanood ang Siyensikat Pinoy Popular Science para sa lahat dito sa GTV at Super Radio DZBB tuwing Sabado alas 9 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Dasal at words of encouragement ang alay ni Sparkle Star Shuve Etrata para sa mga kapwa Cebuano na naapektuhan ng lindol. Mga taga-Bugo diha, sa mga taga-Sanrem, padayon lang mo sa pag-ampo. Ayaw mo o give up sa mga nasalanta o sa mga naglisod karon. Akong pag-ampo na ninyo, unta mag-remain strong ra mo, ayaw mo give up. Naami, magpadala mi og tabang para sa inyo ha, dilita. Together dilita mo suko, dita ayaw mo kabalakan na arami diri para ninyo. O kung saan mo matabang, kaya na mo buhaton para ninyo. Kaya ni nato tanan. Chika ni Shuvi sa inyong kumare, malapit lang ang Bugo sa Bantayan Island kung saan siya lumaki. Tiniyak naman niyang safe ang kanyang mga kaanak doon. Nananawagan din ang ex-PBB housemate ng dasal at tulong para sa mga kababayang Cebuano. And speaking of Shuvi, pumirma siya ng Memorandum of Agreement bilang first female ambassador ng Boy Scouts of the Philippines. Happy and honored ang Encantadia Chronicle Sangre Star na looking forward ng mag-promote ng volunteerism at ang pagiging laging handa. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.